Good morning guys. So nagmamadali na kami dito kasi meron kaming appointment na 8 o'clock in the morning. So medyo malayo pa yung biyahe namin. Tapos papakita ko sa inyo bakit nagmamadali na kami dito. Okay guys, so dito nandito na kami sa Arco. Okay? Sa Arco ng Balamban. Yan. Arco ng Balamban, Cebu. After a few kilometers, so ito, Love Balamban. So, kukuha din kami dito ng ilang selfie, ilang pictures. So, malalaman ninyo mamaya bakit pa kami kumuha ng pictures. After 30 minutes ng biyahe, simula dun sa mga pinagkuhanan namin ng pictures ay nandito na kami. Ito yung main reason bakit kami kumuha ng pictures dun sa Arco at dun sa Love Balamban. Dahil sa TCH Apparel. Okay guys, so ito na yung rason kung bakit kami kumuha ng pictures kanina. Okay, so ang TCH Apparel ay no proof, no buy. So dito, makakabili ka ng mga t-shirts, long sleeves, pero dapat ay meron kang proof na nakapag-ride ka sa Trans Central Highway ng Cebu. Okay guys, so meron din dito isa pang rule. No shipping or fax shipping. Ano ibig sabihin nun? Bawal ang magpapabili or ipapasalubong yung mga jersey. Okay, so kung kayo ay nag-ride, kayo lang ang pwedeng bumili, sa inyo lang at kayo lang ang pwedeng gumamit. Ngayon naman, may mga iba't ibang level ang mga riding jersey ni Sir Bam. Okay, una ay ang ride it to earn it. Yun ang level 1. So yun, pwede mo siya makuha during the day basta't meron kang proof or pictures. Second is yung tinatawag na night rider. So yun, dapat magra-ride ka ng gabi, tapos bibilhin mo yung damit na yon ng gabi din, that day din. Okay? So yung pinakamahirap ay yung level 3, ang tinatawag na zero visibility. Ang zero visibility naman ay makukuha nyo lamang kung meron kayong patunay na merong fog as in zero visibility sa taas ng TCH. Okay? So medyo mahirap yung guys, lalo na kung summer kayo pupunta. So madami ang pumupunta doon ng gabi para makuha yung night rider or yung zero visibility guys. Pinapirma din pala kami ni Sir Bam dyan sa kanyang pader. Patunay na talagang pumunta kami at na bumili kami sa TCH Apparel. Okay, thank you very much kay Sir Bam ng TCH Apparel sa pag-accommodate sa amin kahit nasarado yung shop talaga. So guys, kung gusto nyo pumunta din ng TCH Apparel ay mag-message lang kayo sa page nila. Mabait si Sir Bam, promise. Sir Bam, thank you. Maraming salamat. Okay, so after natin kay Sir Bam sa TCH Apparel ay ito naman, papunta na tayong Tuburan 360. Okay, ang Tuburan 360 ay isang restaurant at saka sunset view deck sa ibabaw ng bundok guys. So medyo challenging siya sa mga motor na kagaya ng scooter, pero kayang-kaya naman siya. Okay? So meron kami mga nakasabay dito scooter, mga maliliit na motor, kayang-kaya siya guys basta't marunong ang nagdadala ng motor.
guys, so after namin dun sa Tuburan 360 ay pabalik na kami ng Cebu City. Siyempre dadaan ulit kami sa Trans Central Highway. So ito, papakita ko sa inyo ang isa sa mga sikat na pinipitikan o kinukuha ng picture, ang manggahan sa Trans Central Highway. Okay, so ito naman na susunod ay sigurado nakita nyo na sa mga social media nyo, especially sa Facebook. Okay, so ito yung tinatawag na Red Cliff sa Trans Central Highway. So madaming nagsusuperman dyan, yung mga nakikita nyo yung nagsusuperman nakahiga sa motor. So dito yon. The next day. Okay, so ito na yung pinakaayaw ko sa mga biyahe namin, ay yung pag-uwi. Okay guys, siyempre sino ba naman ang gusto umuwi eh? Siyempre Cebu yun eh, maganda. So ito, parang dati lang kinuha ulit yung copy, extra copy ng bill of lading natin. Okay, so dapat talaga ay accessible yan sa inyo, kasi anytime during the trip ninyo sa barko ay pwedeng i-check yan ng mga empleyado ng barko. Okay, so ito, papasok na kami ulit sa Roro, pabalik ng Masbate. Pagkapasok namin ng barko, yung ibang crew nasa baba ay nakilala na kami na bumiyahe kami galing Masbate to Cebu. So yung iba, ito si sir, lalo na ito sa gilid, ay sabi niya, oh sir, bakit na naman pala kayo pabalik? Sabi ko, oo, kasi tapos na yung bakasyon. So yung last time nakapark kami dun sa may entrance, kaso ngayon hindi kami nakapag-park dun kasi merong mga saging dun nakalagay. Okay, so i-safety lang natin yung pagkakapark ng motor, tapos akyat na tayo dun sa accommodation. A few moments later. Okay, so after naming maayos yung mga motor sa baba, so ito na, umakyat na kami sa accommodation. So ngayon, ang accommodation namin ay nasa tourist. So yung tourist naman ay aircon siya, may bunk beds din, pero medyo magaganda yung bunk beds. So medyo social ng konti compare nung pagpapunta namin ng Cebu, yung Masbate to Cebu, kasi naubusan kami ng ticket ng para sa tourist. So naging chance passenger lang kami. Bumili din pala kami dyan ng pagkain na dinala namin sa Roro para hindi na kami bumili dun sa restaurant. Okay, so after namin ma-secure yung gamit, maayos yung mga gamit, so ito na, nagre-ready na kami para magpahinga kasi medyo mahaba talaga yung biyahe ng Cebu to Masbate. 17 hours siya guys, so talagang dapat ay makakuha kayo ng tourist na accommodation kasi sasabihin ko sa inyo, tulog, pahinga ang pinaka-importante. Dahil sa gitna kami nakapag-park sa Roro, so ito din yung kinalabasan. So kami na yung panghuling lumabas sa Roro. So nakita natin kung gaano kalaki pala yung ilalim ng Roro. Okay, so ako talaga yung pinakahuling lumabas. So dito, kasi medyo mahirap talaga lumabas sa Roro, sumakay at bumaba. Especially kung motor. So malaki kasi yung gap nung bakal at nung semento. So ito si sir, inayos niya yung dadaanan ko kasi malalim So pag nahulog kayo doon, talagang matutumba kayo. So malaki yung pasasalamat ko kay sir, dahil simula pa lang doon sa pagsakay namin dito, papunta pa lang at ngayon pa uwi, ay talagang inaayos nila yung mga lubid para hindi kami matumba. Pababa na kami ng Roro, yung Roro na Masbate City to Pilar Port. Okay, so hindi na ako nakapag-video sa loob ng terminal kasi malayo pala yung Coast Guard from the terminal to Coast Guard sa opisina. So hindi na ako nakapag-video, pero ito yung expenses namin nung pag-transfer from Masbate City to Pilar Port. Okay? So after nito, welcome back to province of Sorsogon na.
dito na nagtatapos yung ating Cebu Province Ride 2026. Masaya na malungkot. Masaya kasi successful yung ride. Nakapunta tayo ng Cebu. First time natin sa Cebu. First time natin mag-ro-ro nakasama yung motor. Malungkot kasi tapos na yung bakasyon. Pero ito, balik tayo sa trabaho. Mag-iipon ulit tayo. So magpapasalamat ako sa lahat ng nakasama natin sa Cebu. Kay Sir Des, kay Sir Weng, at saka kay Cloud Moto. So kung wala sa kanila, hindi magiging masaya at enjoy ang pagpunta sa Cebu. So baka nagtataka kayo, bakit hindi namin sila kasama? So naiwan sila sa Cebu kasi meron pa silang kailangan tapusin. So kaming dalawa lang ni Cloud Moto ang naunang nakauwi dito sa Bicol. So magpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta at nanonood pa din ng vlogs natin. So maraming salamat. Okay guys, so pag-usapan natin naman yung gastos namin from Pilar to Cebu. So ito siya. From Pilar Port to Masbate City Port ay gumastos kami ng 2,930. Then Masbate naman to Cebu ay 7,465. Total is 10,395. Ang susunod naman ay yung Cebu City to Legazpi City na Cebu City Port to Masbate 8,195. Tapos Masbate City to Pilar Port naman ay 2,925 na may total ng 11,120. Okay, so ang total ng ating ginastos sa Ro-Ro fares, terminal fees as any miscellaneous fees sa barko ay 21,515. Tapos ang gas consumption naman natin para sa buong ride ay 2,485. So ang total is 24,000 pesos. Meron sa akin nagtanong, bakit daw hindi na lang kami nag-aeroplano? Ang sagot ko lang dyan dahil nga may hilig kami magmotor, isang malaking achievement para sa akin, sa amin, na matawid yung Sorsogon, Masbate at Cebu at makapunta sa Cebu para sa akin na first timer, nadala ko yung sarili kong motor. Isa yung achievement para sa aming mahihilig magmotor. So sulit ba yung Cebu trip namin? Oo, sobrang sulit. Alam nyo, bitin nga kami Gusto ko pa mag-extend sana kasi na nga hindi pa kami napupuntahan. Pero sabi ko, mas maganda nga yun kasi may rason para bumalik.